Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Makikita pa kaya nila Robert at Giselle ang papa nila? At tuluyan na kayang kinidnap si Lynette ni Dax? Magandang araw at eto na tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa loob ng sasakyan nakita ni Lynette na dumating si Carlos pero wala siyang magawa dahil binantaan siya ni Dax tungkol sa usapan nila. Kapag hindi siya sumunod ay sasampulan niya ito kay Carlos. Ikinatakot naman ito ni Lynette at nakiusap siya na huwag niyang sasaktan ang asawa niya. Kaya inaya niya ng mga ito na umalis agad. Habang si Carlos ay pumasok sa loob ng bahay nila at hindi niya napansin ang pag-alis na sasakyan nila Dax na tangay si Lynette. Sa loob ng bahay nila natagpuan niya si Harry na nakagapos ang kamay at paa. Napayakap si Harry sa Daddy Robert niya at sinabi niya na tinangay ng mga hold-upper ang tita Lynette niya. Agad naman tumawag ng pulis si Carlos para ipaalam na tinangay ng mga magnanakaw ang asawa niya at pati anak niyang si Harry ay binugbog din. Hindi niya alam kung saan nila hahanapin si Lynette kaya humingi siya ng tulong na hanapin ang asawa niya. Baka andito lang sila malapit. Umayag naman ang mga pulis at pumasok muna ang mga ito sa bahay nila para mang-imbestiga sa loob. Habang si Carlos at Harry ay nag-aalala kay Lynette kung saan dinala ng mga hold-upper. Sa kabilang banda naman sa lugar kung saan ang tagpuan na sinabi ni Moira para dahin ang perang ransom para kay Don Pepe. Kausap na ni Robert si Moira sa telepono at walang kaalam-alam si Robert na si Moira lang ang nasa kabilang linya na nagboses lalaki. Ibinigay sa kanya ang gagawin niya at kung saan niya ito iiwan at ilalagay ang pera. Sabi ni Moira, may black bag sa ilalim ng mesa, kunin mo yan at dyan mo ilagay ang backpack mo sa loob at ang kulay dilaw na trash can sa may likod mo ay doon mo siya iiwan. Pagkatapos mo mailagay ang bag sa loob ay huwag ka nang lilingon, kailangan kung saan ka dumaan ay doon ka din lalabas. Sumunod naman si Robert sa mga sinabi ni Moira. Pinasalamatan pa siya ni Moira na mailagay niya ito sa loob at dali-dali nang umalis si Robert. Dahil kailangan niyang maabutan ang papaan niya sa loob ng basurahan bago pa dumating ang mga maghahakot ng basura. Habang naglalakad palabas si Robert ay tumawag naman si Giselle sa kanya para tanungin kung anong nangyari. Sabi ni Robert na ibigay ko na ang pera sa kanila. Tinanong naman ni Giselle kung nasaan ang kanilang papa. Nag-aalala na ito para sa papa niya. Sana ay makita nila agad ang papa nila at mailigtas na nila ng tuluyan. Sabi ni Robert na sa loob daw ng malaking basurahan sa labas nila inilagay ang papa. Ikinagalit ito ni Giselle dahil doon nila inilagay ang papa niya. Kaya agad naman nagmadaling bumaba si Giselle para hanapin ang malaking basurahan sa labas habang kausap niya si Robert. Sinabihan niya si Robert na magmadali dahil paparating na ang kukuha ng mga basura. Kaya dali-daling tumakbo si Robert para maubutan niya ito, habang si Giselle naman ay tumatakbo papunta sa kinalalagyan ng papa niya na basurahan para pigilan niya ito. Samantala, naghiwa-hiwalay naman sila Annalyn, Doc Lindon, Regan, Nurse Karen at Ivan para sa paghahanap kay Robert kung nasaan ito. Iniwan naman nila si Annalyn pero nang balikan ni Regan at Doc Lindon ito ay umalis din si Annalyn para hanapin ang tatay Robert niya. Ikinabahala naman ang dalawa nang hindi nila makita si Annalyn kaya hinanap nila ito. Habang si Annalyn naman ay napunta sa may tiyanggian at sa di inaasahang pagkakataon ay may nabangga siyang tao na may dalang black bag at ito ay si Balahadja. Nakatakip ang mukha niya at nakasombrero. Kunwari ay may dala itong walis para hindi siya makilala at nagkunwari itong isang janitor. Biglang nahulog ang dala-dala ni Balahadja kaya tinulungan siya ni Annalyn na damputin ito at humingi si Annalyn ng paumanhin. Sabi ni Balahadja ay okay lang. Habang tinutulungan ni Annalyn si Balahadja ay medyo ikinagulat ito ni Annalyn dahil namumukhaan niya ito at pamilyar sa kanya ang boses. Kaya dali-daling kinuha ni Balahadja ang black bag at umalis agad ito. Naiwan si Annalyn na naiisip dahil parang kilala niya ang boses nito. Samantala, pumasok na si Lynette sa bangko para mag-withdraw ng pera, habang si Dax naman ay kasama niya ay nag-aantay sa loob ng sasakyan. Nag-uusap ang dalawa dahil naiisip ni Dax na baka nakapagsumbong na ang asawa ni Lynette sa mga pulis dahil nalaman na nila ang nangyari sa bahay nila. Ikinabahala ito ni Dax kaya biglang nagbago ang plano nila. Dahil baka hinahanap na nga ng mga pulis si Lynette at malilintikan silang dalawa. Kaya inutusan agad ni Dax ang kasama niya na antayin niya si Snow White sa labas bago pa sila mahuli ng mga pulis. Kikidnapin na lang nila si Lynette at ipapatubos nila ito sa asawa niya para mas malaking pera ang makukuha nila. Maya-maya ay dumating na si Lynette at pilit niyang ibinibigay ang pera na nakuha niya para umalis ng mga ito. Pero hindi ito tinanggap ng kasama ni Dax at sinabi kay Lynette na nagbago ang plano nila.
Ikinagulat naman ito ni Lynette habang kausap ni Lynette ang kasamahan ni Dax ay nakita siya ni Doc Enriquez at Doc Minor na ikinabigla ni Lynette at nang tawagin siya nito. Napalingon si Lynette at nakita niya ang dalawa. Hindi alam ni Lynette ang gagawin at ikinagulat din ito ng kasamahan ni Dax kaya dali-dali niyang pinasok si Lynette sa sasakyan at agad nilang tinangay si Lynette. Nataranta sina Doc Enriquez at Doc Minor nang makita na lang isinakay si Lynette sa sasakyan. Napatakbo sila para habulin nila ito pero huli na. Agad naman tinawagan ni Doc Enriquez si Carlos at sinabing nakita niya si Lynette na tinangay ng mga lalaki. Samantala sa palengke ay nagpunta naman si Zoe para alamin kung ano na ang nangyayari. Kaya tinawagan niya si Moira para tanungin. Sabi ni Moira ay okay na ang lahat at nakuha na ni Belahadja ang pera at mamaya ay magkikita sila. Kaya huwag ka na mag-alala dyan, tapos na ang ating problema. Wala ka nang dapat ipag-alala at ligtas na tayo sa mga hinala nila. Hindi naman makampante si Zoe sa mga sinabi ni Moira kaya sinabihan niya ito na, "Sure ka ba mami na walang nakakita sa inyo dyan?" Sinagot naman ito ni Moira na wala kaya mamaya magkita tayo. At ibinabana ni Moira ang tawag niya. Ngiting tagumpay si Moira dahil nagawa nila ng maayos ang plano. Habang palingon-lingon pa siya na nakangiti, ang hindi niya alam ay nasa kabilang stall si Nurse Karen at Nurse Ivan at nakatingin ito sa kanya. Habang ang dalawa naman ay nagtatalo kung si Moira nga ba ang nakikita nila. At nang biglang lumingon si Moira sa kinaroroonan ng dalawa, ay ikinagulat ito ni Moira at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Nurse Ivan at Nurse Karen. Kaya dali-dali itong umalis at tinitinago ang mukha niya. Habang ang dalawa naman ay nagtaka kung bakit ganun ang itsura ni Moira at kung bakit naandito siya. Biglang napaisip ang dalawa na baka sila ang kidnapper ni Don Pepe, kaya agad nilang hinanap si Annalyn para sabihin nila nakita nila si Moira na nakaduster ang itsura. Agad naman nilang nakita si Annalyn at sinabi nila na nakita nila dito si Moira, pero ang ipinagtataka nila ni Nurse Karen at Nurse Ivan ay kung bakit siya nakaduster. Ipinagtaka naman ito ni Annalyn kung bakit andito siya at kung ano ang ginagawa niya dito. Samantala, nagkita naman si Belahadja at Moira sa isang lugar para sa hatian nila ng pera. Tuwan-tuwa ang dalawa dahil malaking halaga ng pera ang nakuha nila kay Robert. At napabilib naman si Moira kay Belahadja dahil naisip niya ito na makapagkaperahan nila ang manugang niyang si Don Pepe at nawala pa ang hinala nila sa kanila ni Zoe. Sa pagkawala ni Don Pepe kaya pinasalamatan ni Moira si Belahadja. Maya-maya ay nabanggit ni Belahadja kay Moira na may problema tayo dahil nakita niya ang batang doktora kanina at nababahala si Belahadja na baka nabusyasan siya nito dahil nagkabanggaan sila. Ikinagulat ito ni Moira at sinabing si Annalyn, "Oo madam." Kaya napaisip si Moira na sinundan nila si Robert. Ipinag-alala din ni Moira ito dahil nakita din siya ni Ivan at Karen at ipinagtataka ito ni Moira kung bakit naandito silang lahat. Makikita pa kaya ni Giselle at Robert si Don Pepe o naisahan sila ni Moira? Tuluyan na kayang kinidnap ni Dax si Lynette? Namukhaan kaya ni Annalyn si Belahadja? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.